tawag ng pagsamba. Ang tawag po ng pagsamba ay makikita po natin sa Kabanata Awit 22, talata 23 at hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng ginawa mo, ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Hindi siya tumatanggi, tangkilikin ang mahirap. Handa siyang sumaklolo, hindi siya umiiwas. Tinugon agad niya yaong mga kapuspalas. Ginawa mo'y may sambatin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang. Ang handog ng panata ako'y doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain niya o mga nagdarahop. Aawit ng pagpuri ang Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya na nilikha. Maghari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mga ngayuk, papang, lahat ng palalot, mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikang mamamatay, maging lahing sumunod pa ay sasambat maglingkod, at mayroong mga ngaral sa kanilang tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa sa ganito, ang ihahayag sa hinirang niyang bansa ay si Yahweh ang nagligtas. Awitin po natin ang pagpupuri. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, kawayan po natin yung ating nasa likod at sa harap. Kamustahin po natin sila habang kinaawit natin ang kaibigan. Kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madagnaya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madagnaya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madagnaya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madagnaya tayong gising. Upang
Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. So yes, it's been another blessed Sunday, everyone. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang ang pagmamahal niya ay habang buhay, di ba? So etong kanta na to, isa po itong declaration na nandito lagi ang Panginoon, talagang pinapakita po niya ang kanyang unconditional love at in-express po natin na ito po ang only way. Come on! Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you when you always. Po tayo ay minahal ng Panginoon. Lumayo man tayo sa Panginoon, nakalimutan man natin ang Panginoon, lumapit lang po tayo muli sa Kanya at tayo ay buong puso niyang tatanggapin. Dahil ganun po ang Panginoon eh. Kahit na tayo ay maraming kasalanan na gawa, kahit na tayo ay hindi naglingkod sa Panginoon, alam ng Panginoon na yung puso mo ngayon ay ibibigay mo sa Kanya pagdating ng araw at sa tamang panahon. Ngayon, ito po yung tamang panahon
na bumalik tayo muli sa ating Panginoon at tayo ay Kanyang yayakapin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a born that would bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless war, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and full, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper with me, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, Lord. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Bring you more than a song. I'm coming back to my heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry.
Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, gusto namin humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, sa bagay na nagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, gusto namin yakapin mo kami, Panginoon, sa aming mga kalungkutan, sa aming mga problema, Panginoon, upang, Panginoon, ay makabalik kami, Panginoon, sa iyo ng may malinis na puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ipakita mo na ikaw ay nagmamahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na unang nagmahal sa amin. At salamat, Panginoon, kahit kami ay makasalanan, kami ay iyong buong pusong tinatanggap, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay lagi mong inuunawa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, yung puso namin, Panginoon, ay ibibigay namin sa iyo, Panginoon. At aawitan ka namin ng mayroong pagmamahal. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Tumayo po tayo lahat para sa awit ng pagpuri. Walang krus ni Kristo, magdinig tumayo. Manila ilang tag mo, huwag kang pagtatalo.
tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at kami po ay iyong ginising upang kami po ay makarating sa iyong tahanan, upang ikaw ay aming papurihan, sambahin at itaas. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya at pinagkaloob niyo po sa amin, maging sa kalakasan. Nawa ikaw ang manguna sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at samahan niyo po kami sa maghapong ito. Gayon din po, ang tagapagpanguna po at magbabahagi po na inyong salita. Bigyan niyo po siya ng wisdom para po maibigay po namin ito at ang gusto niyo pong iparating sa amin. Nawa, Panginoon, ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit, gawin nawa Yung kalooban sa lupa gaya ng sa langit. pagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw namin pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kami sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalatian sa iyong tanan. Amen. Ang sagutang pagbasa po ay makikita po natin sa Roma, Kabanata 4, talata 13 hanggang 25. Ito ay sapagkat si Abraham at ang kanyang lahi ay tumanggap ng pangako na siya ay magiging tagapagmana ng sanlibutan. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Ito ay kung mga tabagmana, mga ay ang maganap ng kautusan, ang kagananampalataya ay walang kabuluhan, ang pangako ay walang bisa. Ito ay sapagkat ang kautusan ay nagbubunga ng galit, dahil kung walang kautusan, walang pagsalangsang. Kaya nga ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya upang ito ay maging ayon sa biyaya at upang ito ay maging tiyak sa lahat ng lahi. Ito ay hindi lamang sa mga kautusan, kundi sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na siyang ama nating lahat. Ayon sa nasusulat, itinalagakit ng Ama na maraming bansa. Ito ay sa harap ng Diyos na kanyang sinasapalatayanan, na bumubuhay ng mga patay at tumatawag na magkaroon ng mga bagay na wala pa. Sa kawalang pag-asa, sumampalataya si Abraham na umasa at sa gayon, siya ay naging ama ng maraming bansa. Ito ay ayon sa sinabi, maging ayon ang iyong lahi. Sa kaniyang pananampalatayang hindi nanghihina, hindi siya itinuring na parang patay na ang kanyang sariling katawan. Siya ay halos 100 taon na noon. Hindi rin niya itinuring na patay ang bahay bata ni Sarah. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsampalataya. Sa halip, siya ay lumakas sa pananampalataya na nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Lubos siyang nakakatiyak na magagawa ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya nga ito ay binilihan sa kanya ng katwiran. Tayo pong lahat, gayon man ito ay hindi lamang isinulat para sa kanya. Ito ay binilang sa kanya, ito ay para sa atin din. Ibibilang din tayo sa katwiran ng mga sumasampalataya sa Diyos. Buhay kay Jesus ng ating Panginoon mula sa patay. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkaruan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yaman sa
Pagbasa po mula sa aklat po ni Genesis, Kabanata 17, talata 1 hanggang 7, 15, 16. Ang pagtutuli palatandaan ng tipan. Nang siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin, at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako ay makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." Pagkarinig nito, nagpatira pa si Abram. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Paramihin ko ang iyong mga inapo, matatag silang mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako ay magiging Diyos ninyo habang panahon. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na si Sarah yung tatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya ipagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari, maraming bansa may magiging hari sa kanyang mga inapo." Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos Kabanata 38, verse 31 to 38. Ganito po ang sinasabi. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi nila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hayagang sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sa kanila ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang nawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para sa pagbawi niya sa kanyang buhay? At sa huli, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa pamanahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya sa taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of love, beautiful words, wonderful words of love. Amen.
morning po sa ating lahat. Salamat po sa mensahe ng awit na inihandog sa atin ng ating ng ating choir at purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, may lalang ng buhay, salamat po sa opportunity na ito na muli ay makaniig ka sa diwa ng iyong mga salita. Bayaan nyo ng iyong abang lingkod ay maging instrumento ng iyong mga salita. At sa pamamagitan nito ay patuloy na lumago, tumatag, tumibay ang aming relationship sa iyo. We ask the presence of your Holy Spirit na samahan kami upang maunawaan namin at higit sa lahat tumimo sa aming mga puso't isipan ng aming maririnig. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ngayon ay nasa ikalawang Sunday ng Lent. At last time ay sinelebrate natin ang tinatawag na Ash Wednesday. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng Lent. So, Journey to the Cross. Ang title po ng homily ng papapakinggan natin sa umagang ito. So balikan po natin ang ating binasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos sa Kabanata 8, talatang 30 hanggang 38. Pagkatapos sabihin ni Jesus, pagkatapos sabihin ni Pedro na si Kristo ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Kung ibababa po natin ang ating pagbasa doon sa verse 29, subalit hindi niya lubusang maunawaan ang gagawing ministry o mission ni Jesus dito sa lupa, tulad ng mga Hudyo nang akala nila na si Jesus ay maghahari dito sa lupa. Kaya nang sabihin ng anak ng tao na si Jesus na siya ay kinailangang magdusa, mamatay, itakwil, hindi nila ito lubusang naunawaan. Para sa iba, mga kapatid, ito ay isang malaking kahiyan, isang malaking kalokohan, dahil ang kinikilala nating tagapagturo, ang kinikilala nating gumagawa ng mga himala, ang kinikilala nating Diyos ay daranas ng matinding pagdurusa at pagpapakasakit. Kaya hindi maintindihan ni Pedro at ng mga tao nung kapanahonang iyon ang mangyayari sa ating Panginoon. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Tinawag niya si Pedro upang pagsabihan. Dahil dito niyaya niya si Pedro upang pagsabihan, sinabi ni Jesus, ng anak ng tao kailangang magdusa at mamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit hindi pa rin ito maunawaan ng kanyang mga alagad. Sa verse 33, ayan mga kapatid, the Son of Man must suffer many things and be rejected. Tunay nga na ito ay isang napakahirap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Subalit ito ay kanyang ginanap, kasi ito po ay nangyari na, no? Ito ay kanyang ginanap para sa iyo at sa akin.
dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos na kung saan hindi dapat ito mangyari sa Kanya, pero ginawa niya para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. At dahil dito niyaya niya si Pedro upang pagsabihan, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay kailangang magdusa at mamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit hindi ito maunawaan ng kanyang mga alagad. Sa verse 33, sa pamamagitan ng labi ni Pedro, muling narinig ni Jesus si Satan at nang tuksuhin siya ng diablo. Doon po sa Matthew chapter 4, verse 8 to 10. At para niyang narinig ang sinabi noon ng manunukso na hindi mo kailangang magdusa at mamatay, gagawin kitang hari kung ako'y iyong sasambahin. So mawawala yung purpose. Mawawala yung reason, yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagpunta dito sa lupa. Kaya pinagsabihan niya si Pedro at sinabi sa kanya, lumayas ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kung minsan, mga kapatid, kung sino pa yung mga malalapit sa ating buhay, ang siya pang nagiging dahilan upang tayo ay malayo sa piling ng ating Panginoon. Dahil hindi nila nauunawaan kung ano yung ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Sabi sa Acts chapter 21 verse 12 to 13. Pagkarinig nito, si Pablo ay pinatahimik, pinagwikaan namin at ng mga taga roon na huwag pupunta sa Jerusalem. Sa verse 13, ngunit sumagot siya, ako'y nananalig kay Kristo, huwag ninyong sirain ang loob ko sapagkat handa akong mamatay sa Jerusalem kung kailangan dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, merong talagang pagsasakripisyo. Amen po ba? Kasama yung suffering, kasama yung mga pagdurusa, dahil ang ating Panginoong Hesus mismo ay nakaranas nito. Pero siya ay naging masunurin at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito ni Paul, Paul answer, why are you weeping, breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord. So maging sa buhay ni Apostol Pablo, pinagwikaan siya doon sa Book of Acts na kung saan ang sabi sa kanya, huwag kang pupunta sa Jerusalem dahil ikaw ay mapapahamak at maari mong ikamatay. So minsan, kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, hindi maunawaan ng mga tao. Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka nag-i-engage sa ministry?
Bakit ka pumapasok sa larangan na yan? Wala ka namang mapapala dyan. Diba? Naalala ko nga yung isang patotoo ng isang nag-decide na magpastor na hindi ko nababangkitin yung pangalan. Bakit iniwan mo yung iyong profession? Sabi, bakit ka, sabi sa Ilocano, o nasisiraan ka ng bait. Mga kapatid, ito rin yung nangyari sa buhay ng ating Panginoon, na kung saan siya ay pinagkamalang nasisiraan na ng ulo dahil sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So anong wika ng ating Panginoon? Mga kapatid, kung nais nating sumunod sa Kanya, kinakailangan nating gawin ang mga bagay na ito. Upang mapapurihan natin at papaluguran ang ating Panginoon. Sa verse 34 ng kanyang message, sabi doon, kasasabi pa lamang ni Jesus ng isang mabigat na bagay na kailangan niyang magdusa at mamatay. Ngunit, mas mabigat itong kanyang sinabi, sila man ay kailangang magdusa at posibleng mamatay din. Ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay dapat tumangi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen po ba mga kapatid? So kaya nga yung ginagawa nating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi madali. Hindi ito biro-birong bagay. Ito ay gagawin natin ng may pagtatalaga. Itinatalaga natin yung ating buhay sa Panginoon. Meron tayong tinatawag na covenant with God na kung saan tayo ay susunod. At sa ating pagsunod sa Kanya, hindi tayo exempted sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay. Maaari tayong magdusa. Maaari tayong mapahamak. Pero, lagi nating tatandaan na kasama natin ang ating Panginoon. Ang salitang sino man na sa akin ay sumasaklaw sa lahat ng Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano ay tinawag upang maging alagad. At ang sino mang sumunod sa akin ay dapat tumangi sa kanyang sarili, ay maaring magpasyang sumunod kay Kristo, ngunit sa bandang huli ay hindi naman nila nagagawa. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo, kailangan dapat kayong tumangi sa iyong sarili. So ano pong ibig sabihin nun? We need to deny ourselves. Kinakailangan kalimutan natin yung ating sariling layaw. Kailangan kalimutan natin yung ating sariling pakinabang. Kinakailangan kalimutan natin yung ating sariling desire. Dahil kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, si Kristo na yung ating priority. Si Jesus na yung ating priority sa ating mga buhay. Ano pong sabi sa John chapter 15 verse 19? If you belong to the Word, then the Word would love you. And if on but I choose you from this Word, and you do not
belong to it. That is why the world hates you. Amen po ba mga kapatid? Dahil pinili tayo ng Diyos, maaring hindi tayo maintindihan ng sanglibutang ito. Maaring marami ang magalit sa atin. Sabihin nila, napaka mo naman, napaka boring mo naman, maraming bawal, maraming di pwedeng gawin. Di ba? Katulad ng mga disciple ni Jesus na kung saan sila at maging ang ating Panginoon ay kinamuhian ng sanglibutan dahil hindi sila lubusang maunawaan. Sa verse 35, sinabi pa ni Jesus, sapagkat sino mang magnais iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Subalit, sino mang mawala nito dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay magkakamit nito. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin ng mawala ng sariling buhay ay pagtatangi sa sariling layaw at pagnanasa ng mundo at sumunod sa ating Panginoon. Habang tayo ay nagsisikap sa buhay, makasanglibutan, lalo naman tayong nawawalan ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sabi sa verse 36, ano ang pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sa ibang salita, ano ang kabutihang maibibigay ng mundong ito kung mawawala naman sa atin ang buhay na walang hanggan? So hindi masamang magsikap, hindi masamang ayusin natin ang ating buhay, hindi masamang tayo ay gumawa para sa ating sarili sa mundong ito, pero huwag nating kakaligtaan ang higit na mahalaga, ang dapat nating unahin, ang dapat nating bigyan ng pansin ay walang iba kundi yung ating buhay espiritual, na kung saan huwag nating kakaligtaan sa ating mga buhay. Sa verse 37, sa daigdig na ito, walang higit pa na mahalaga sa ating kaluluwa. Walang hihigit pa sa buhay natin. Walang hihigit sa ating buhay kundi ang ating kaluluwa. Higit na mahalaga ang isang kaluluwa sa buong sanglibutan. Ang ibig sabihin po nito, napakahalaga natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi doon sa isang talata sa banal na kasulatan, iiwan niya ang 99 para hanapin ang isang naligaw. So ano pong ibig sabihin nun? Kapag naliligaw yung ating kasama, kapag naliligaw yung ating kaibigan, kapag naliligaw yung ating mga kakilala, o lalo't higit sa lahat, kapag nawawala yung ating mga kasama dito sa loob, kinakailangan natin silang hanapin upang muling maibalik sa paanan ng ating Panginoon. Dahil tayo ay hinanap, minahal ng Panginoon, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Kanya, merong ginamit ang Diyos para tayo mailapit sa Kanya. Amen po ba?
Naalala po ba natin kung sino yung mga ginamit ng Panginoon? Nung una, kapag tayo ay dinadalaw, di ba nasubukan nyo pa ba yun? Na kapag dinalaw parang may sakit yung dumadalaw, magugulat ka na lang, biglang nawawala Pero dapat natin silang pagtiyagaan. Dapat natin silang pagkukulan ng pansin at ng panahon, tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa verse 38, sabi niya, kapag ikinahiya natin si Kristo dito sa lupa, ikakahiya rin niya tayo pagbalik niya sa katapusan ng sanglibutan. Hindi natin dapat ikahiya ang pagiging lingkod ng Diyos. Dapat natin itong ipagmalaki. Dapat nahahalata yung ating pagiging mananampalataya. Amen po ba? Na-identify na tayo ay lumalakad sa liwanag at pag-ibig ng ating Panginoon. So ano po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito? Sa kanyang mensahe para sa journey ng ating Panginoon sa krus. Salvation and the gospel. So patuloy natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Patuloy nating ibahagi sa iba tulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay narito sa lupa. Na inalay niya yung kanyang sariling buhay para sa ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sa huli, sabi diyan, mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? The most loving act you can ever do for someone is to share the gospel with them. Kaya nga, ito yung lagi nating binabanggit na wag nawa tayong makontento na tayo lang yung makatanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Wag nawa tayong makontento na tayo lang yung maka-receive ng blessing ng ating Panginoon. Kinakailangan i-desire ng bawat isa sa atin yung ating pamilya, diba? Lahat na ba tayo ay pumapasok dito sa loob ng church? Kapag na-check na natin yung ating family, yung ating kaibigan, yung ating mga kakilala, meron na ba silang relationship sa Panginoon? Tulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay narito sa lupa. Na kung saan, yung kanyang pag-ibig, hindi niya nais nasa bansang Israel lamang, kundi maging sa mga Gentiles. Diba? Kaya nga, ang gospel ay ipinalaganap hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa mga Gentiles at hanggang sa nakarating sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ngayong Lenten season, di ba, second Sunday of Lent, patuloy tayong magbulay-bulay, patuloy tayong alalahanin yung ginawa ng ating Panginoon nung siya ay narito sa lupa. At sa pamamagitan nun, patuloy din tayong gumawa ng kalooban, ng nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang pagmamahal at pagpapalaganap ng kanya mga dakilang salita.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, thank you po dahil muli mo kaming niremind tungkol sa iyong pagpapahayag ng iyong kamatayan, na minsan nung ikaw ay narito sa lupa, nakahanda kang ibigay ang iyong sarili para sa amin sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang sa panahon ng Lent, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy naming nasain, patuloy naming i-desire ang pag-ibig na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, upang patuloy na amutin ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, dahil ikaw ay nagdusa, ikaw ay namatay para sa bawat isa sa amin. Kaya naman, kung kami man ay nakakaranas din ng mga pagdurusa, ng persecution, ng mga obstacle sa aming buhay, hindi nawa ito maging dahilan upang kami ay mawalan ng fire sa paglilingkod namin sa iyo. Bagkus, gamitin namin ito upang lalo pa kaming ma-engage sa iyong ministry, lalo pa kaming magpakatibay, lalo pa kaming tumatag, lalo pa kaming gumawa ng iyong dakilang kalooban. Dahil ito ay personal mong naranasan nung ikaw ay narito sa lupa. Kaya naman maari din naming maranasan, ngunit salamat dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutulong sa bawat isa sa amin upang ma-overcome namin ang mga bagay na ito. Sa aming journey, Panginoon, sa pagse-celebrate namin ng Lent, samahan niyo kami at nawa mag-reflect kami, Panginoon, sa iyong mga ginawa upang patuloy na mag-alab, tumatag, tumibay ang aming pananampalataya. Marami pong salamat sa iyong mga dakilang salita. Tulungan mo po na ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa mensahe ng buhay. Ngayon po ay makakarinig po tayo na isang tanging awit na magmumula po kay Binibining Marisol Uy. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace,
comfort when I'm weak. I trust in you, storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort and I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to
Purihin po ang natin ang ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay gagawin na po natin ang paghahandog na ikaw po, pangako, sid at pasasalamat. May kakayahan po ito mayo, itinating tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay ng mga handog ng masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong makabahagi kami sa paghahandog ng iyong mga ikaw po pangako si tinatangkilik bilang tanda ng pagkilala namin sa iyong katapatan. Pagpalain niyo nga po ang mga kaloob na ito at patuloy na gamitin para sa lalo pang lalago, ikalalawak ng iyong ministeryo sa bahaging ito ng sangandaan. Salamat po sa mga anak mo na patuloy na nagkakaloob, pagpalain niyo po sila. At sa anak mo na hindi makayanan makapaggalog tulad nito, bless mo sila upang makabahagi rin sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Lakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng kuwas sa puso't ibig, kay Jesus patulong hanggang masapit, ang hahantong ay langit. Hayot lakbayin, ang matataas na salungain, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagamat ang kutya ng sanglibutan nagkat sa mga daraanan, wag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Tayo't lakbayin ang matataas na salungain, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Tayo'y manalangin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Napakadakila ng iyong pagmamahal. Kaya naman, bagamat nandyan ang mga challenges, nandyan ang mga persecution, at iba pang mga uri ng mga bagay na sumusubok sa aming pananampalataya, ay patuloy kaming susunod sa iyo ng may kagalakan sa aming mga puso. Salamat po sa iyong mensahe na kung saan patuloy kaming lumakad na may kagalakan, punong-puno ng pag-ibig,
tulad ng ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay ngang mahal na mahal mo kami, dakilang Diyos. Maging ang kamatayan ay ginawa mo, tinanggap mo para sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong Lent season, patuloy naming alalahanin ang iyong pagpapakasakit, ang iyong ginawa sa bawat isa sa amin, upang lalo pa kaming magpatuloy sa aming pananampalataya. Patuloy ko pong pinagpipray ang iyong mga anak na naririto sa iyong sanctuary, ang iyong mga anak na nakaluhod, ang iyong mga anak na nakaupo, at ganon din ang nanonood sa FB Live. Bawat isa sa kanila ay mayroong panalangin ng kanilang puso. Patuloy niyo pong tugunin upang patuloy nilang maramdaman ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin na wala dito sa mga oras na ito. Nasa ibang lugar, nasa malayo, nasa ibayong dagat. Salamat po sa kanilang mga buhay. Nagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin, na magse-celebrate ng kanilang kaarawan para sa huling linggo ng February. Kapatid na Ben Sister sa February 25, kapatid na Kyle Matibag sa February 26, Ate Banji sa February 27, Kuya Jean sa February 28, at ang inyong abang lingkod sa Saturday, Panginoon. Marami pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga special prayer requests, tulad ng aming kapatid na Erlinda Aiza, complete healing. Ganon din po, salamat din po sa iyong mga anak na nagtamo ng kagalingan, tulad ni Kuya Jonathan, Baby Yuri, kapatid na Rowie, at ang iba pang mga kapatid na pinagaling mo. Ganon din po sa mga iba pang humihingi ng magandang kalusugan, Kuya Reding, Carlos, Kuya Roger de la Cruz, at ang iba pang hindi ko mabanggit sa mga oras na ito, nangangailangan din po ng kagalingan. Dakilang Diyos, patuloy ko rin sa iyong pinagpipray ang aming mga activities. Mamaya po ang Love Fellowship. Patuloy nawa namin itong magawa hindi lamang para mairaos, kundi maramdaman ang tunay na pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Mapuspos kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. At patuloy ka naming makilala pa ng lubusan. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Ang mga nais sumakop o manggulo dito, dakilang Diyos, proteksyonan niyo po kami, Panginoon, upang kami ay manatiling may kaayusan sa aming bansa. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga pastor, mga diakonesa, mga lay minister, nawa maipaglingkod namin ang aming buhay sa iyo ng may katapatan, sampu ng aming pamilya. Pinagpipray ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo, katulad po ng mga kaguluhan na nagpapatuloy sa Ukraine at Russia, sa Israel at sa Hamas, at sa mga iba pang conflict na nangyayari sa buong sanglibutan. Patuloy kang mag-intervene, dakilang Diyos, upang maranasan namin na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Pinagpipray din namin sa iyo ang papalapit na summer. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit na dulot nito. Pinagpipray ko po sa iyo, mga kapatid namin na nakakaranas ng ubo at sipon. Dala ng mainit na panahon, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. At ganoon din po ang aming nalalapit na Charge Conference sa March 16. Pinagpipray din namin ito, Panginoon, nawa maging successful ito at maging celebration at muli naming alalahanin ang mga ginawa mo sa iglesyang ito sa loob ng isang conference year. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga shortcoming. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan upang ikaw ay Diyos na malugod sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Nakaringa natin ang buong galak, ang lakbayin ngayon hinaharap, dali ng bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Ayut lakbayin, ang matataas na sa lumain, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Amen. Tanggapin po natin ang benediction. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Amang Sumasalangit, ang pag-ibig at pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo, ang panguna katalinuhan, kayamanan ng Banal na Espiritu ang siyang sumaatinawa, hindi lamang tayong nasa loob ng church, kundi maging ng nasa labas, mula noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Salamat po sa ating pagdalo. Ang mga magsisiganap para po sa susunod na linggo, ang ating pong tagapanguna, Sister Josie Flores, ang ating pong tagapagsalita, ang inyong lingkod. Ang communion assistant po ay ang Calagwas family. Binabati din natin ang mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang mga birthday. Ngayong araw na ito, ang ating kapatid na Ben Sister, sa 26 kapatid na Kyle Joshua Matibag, sa 27, February 27, Ate Banji Graho, at sa February 28, ang ating minamahal na chairman si Kuya Jean, at sa March 2 ang iyong lingkod sa Saturday. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Nagpapatuloy po ang gawain ng ating iglesia. Suportahan po natin ang ating midweek service. Salamat po sa Panginoon dahil marami na kami last Wednesday. And I pray na mas dadami pa tayo sa Wednesday upang patuloy na magpuri sa Panginoon sa diwa ng panalanginan. At ganoon din ang ating Bible study pag Thursday, 7 p.m. by Zoom. Salamat po kay Ate Jo sa patuloy na pagpapahiram ng kanilang Zoom. Palakpakan natin ang Panginoon. At ganoon din ang visitation ng inyong pastor sa Friday ay dadalawin ko po
si Kuya Roger De La Cruz. So, meron po bang mga kapahayagan ng ating pong Charge Conference ay sa March 16, 2024, alas 10 ng umaga. Tinatawagan po ang Nurture Committee. Sino po bang mag-a-announce ng gawain natin mamaya? Okay, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. At sana po makabalik po kayo mamayang alas 2. Kung yung wala pa pong ticket, meron pa po kay Sister Mayan po. Pwede po kayo bumili sa halagang 25 po. Meron po tayong parapol po ng cake. At meron din po tayong merienda kahit paano po. Sana po, ano nyo naman po, supportahan po natin ang ating church po. Para po sa Panginoon lahat po ang ginagawa natin. Maraming salamat po. Mamaya po, meron po tayong mga kabataan na lalapitan po kayo mamaya. Dahil meron po tayong video, TikTok challenge. Ayan. So, may mga kabataan po na naka-assign doon. Kung sino po ang mga nakapangalan dito. Sa group 1 po, ang kabataang naka-assign sa inyo, si Grace at saka si Kiang. Asa si Grace? Ayan, pupunta po kayo kay Grace. Ngayon na po, after service, si Naomi Calaguas, Winnie Fernandez, Chona Flores, Becca Añuevo, Helen Peñaflor, Axel, Yoyoy, Levi, Eli, at Jojo Pascual. Group 1 po yan. Sa group 2 natin, si Jenny Pereras, ang sa inyo po ay si Faith and Ayeng. Si Jenny Pereras, Rosie Armas, Flor Manahan, Tessie Borbe, Armando Calaguas, Jean Belunta, Rodel Monterde, Ilyong, Joji, and Nene Penino. Ayan po. Sa group 3, si Eunice po ang naka-assign at si July, Noemi Garcia, Josie Flores, Leti Tabernilla, Itin, Malu, Tessie, Ralph, Purdy, William, and Kuya Irby. Sa group 4 po natin, si Sam po at saka si Arisha ang naka-assign sa inyo. Si Bergie, si Beth, si Dang, Mary Ann, Elizabeth Akak, Rolly, dalawa na si Kuya Rolly. Jonathan, Amy, Eliseo, Sadsad, at ang inyo pong lingkod, si Sol. Ayan po. At si Nanay Selly, kasama po doon sa amin. So, si Cora Abendaño po, kasama din po sa amin. Okay. Sige po, maraming salamat po. At si Ate, meron pa po ako dito kasing naiwalay. Si Ate May Camposano, pwede po ba kayo? Pwede po kayo. Sa group 3 po kayo. Group 3 po kayo. Okay, yun po. At doon po sa mga hindi pa, pakisabi na lang po sa akin para po mailagay kayo sa group nun. Yan. Mamaya lalapitan po kayo ng kabataan para po mag-practice kayo. Si Ate Mayang, group ka namin, group 4. Yun. Ayan. Thank you po. Thank you po. Magpapasalamat lang po ako sa mga kalalakihan at mga kababaihan kahapon na nakarating sa joint fellowship doon po sa Malabon North Central. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Thank you po. Good morning. At mamaya po, gagawin po natin ang renewal of a wedding vow po. Mamaya po sa ating love fellowship. So magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.